Naku, ito, malaking issue po ito na tila nakakalimutan at na baka talagang ano, nagkakapabayaan ang mga kinukulan. Bureau of Jail Management and Penology. Kinalampag na po or sinita na ni Senador Rapi Tulfo. Bureau of Jail Management and Penology, yan po nagbabantay ng mga PDL, yung pong mga nakabilanggo sa buong Pilipinas. Kasi po, nakakarating kay Senador Rapi Tulfo na meron daw pong mga anomalya o negosyo sa loob ng kulungan. Meron daw ordinaryong tao, pero nung bago daw nakalabas ito ay naging milyonaryo. Wow! At alam nyo ang isa sa mga racket, yung bintahan daw po ng SIM card. O ibig sabihin, merong communication, nakakagamit ng cellphone, may mga SIM card. Ay di ba meron tayong SIM card registration law? Dapat ang lahat ng gagamit ng mga numero, SIM card, dapat i-rehistro for identification, for protection. Pero ngayon doon nakakabintahan ng SIM card sa loob ng kulungan at nagagamit sa mga transaksyon. Mukhang natulog sa pansitan at nakakalimutan. So dahil dyan, hindi na ho nakatiis si Senador Rapi Tulfo at kanilang binulabog na ito. Yan po ay nangyari mismo doon sa komite. Anong komite yan? Committee on Public Order and Dangerous Drug. Nangyari po ito ng 1 linggo lang na hearing. Okay? Dahil alam po nyo, kaya si Senador Tulfo, Rapi Tulfo ay maraming nakukuha impormasyon kasi hindi lang siya ay senador ng Republika. Yung kanyang programa sa radyo, telebisyon, nandyan pa rin yan. Diyan po nagsusumbong ang mga tao dahil diyan nagtitiwala sa kanya. So siyempre bilang senador, yun naman talaga ang kanyang dahilan kung bakit siya ay nanatiling identify na makamasa, mahirap. Kasi yung mga mahihirap ang nagdala sa kanya para maging senador. At natural, hindi niya iiwan yan. At itong nakakarating sa kanya na mga nangyayaring kalokohan. Ayan, may tinukoy pa yan, Lapu-Lapu City. Ibig sabihin, alam niyo yung Bureau of Jail and Management Penology, yan po ay sa buong Pilipinas. So, talamak daw po yung mali na nangyayari. So, kung merong SIM card na bintahan sa loob, ibig sabihin maraming bilanggo nakakagamit ng communication. Ay bawal yun sa mga PDL. Di ba? Kung ang treatment ng Bureau of Jail Management Penology sa mga bilanggo ay pangkaraniwan, tao, malayang nakakapagnegosyo, malayang lumalabag sa batas, nagagawa ang dapat nilang gustong gawin. Bakit pa sila nakulong? Di ba dapat ang pagpapakulong sa mga suspect, kahit suspect, o dahil lahat naman suspect pa binabantay ng BJNP, bahagi ng proseso. Kung suspect nakakulong pero VIP pa rin dating, tuloy ang maliligayang araw, hindi magsisisi yan sa kailang maling gawain. Di ba? So, meron yatang bagong Superintendent, Dennis Rocamora. Umamin daw naman po na itong lahat ng mga ganitong mga report ay ginagawa nila ng reforma. Okay? So, sana ay maayos din po. Salamat, Senador Tulfo, at na-monitor po ninyo ito. Ako nung araw pa ako nakakarinig ng ganyan, na talagang merong maling sistema, maling nangyayari sa loob ng ating mga kulungan. Kung magiging VIP ang dating ng mga yan, walang kwentang kulungan yan. At kung nagagawa yan ng ordinaryong tao na nagiging milyonaryo sa loob ng kulungan, di lalo na yung mga milyonaryong nakakulong. Tuloy ang kanilang pagiging milyonaryo. Baka lumalaki pa. Baka i-condition pa ang kwarto ng mga yan. Baka hatid sundo pa yun sa bahay, nakakalabas. Baka pati pagkain ng mga yan, iba kasi sa pangkarniwan. Kasi ngayon, pati yung mga pagkain, mukhang nakikitang hindi rin maayos. Matindi. Isa rin sa nakita nitong si Senador Rapi Tulfo, ayun naman hong problema dyan sa sa Bureau of Fire Protection. Alam mo, bago yung Bureau of Fire Protection, dapat to sa lahat ng city jail, lahat ng binabantayan ng Bureau of Jail Management Penology, may mga CCTV. Kaya lang kung syndicated yung operasyon ng negosyo dyan, protektado na yan. Kung hindi nakikita ng BJNP, kalokohan, malamang sabwatan. Kaya Senador, tama si Senador, at sana makarating kay Secretary Remulla. Secretary Remulla, total mahilig ka sa press conference. Mahilig ka sa mga warning.
Silipin mo naman itong BGNP. Baka maraming yumayaman dyan at yumayaman lalo pa yumayaman. Nasilip din po ni Senador Tulfo ang Bureau of Fire Protection. Naku, ito yung naunang na-expose na di umano'y mayroong bilyon-bilyon din o milyon-milyon korupsyon sa mga pagbili ng mga facilities. Okay? Mukhang meron din hong maling nangyayari. Doon daw sa tinatawag na fire safety inspection. Pagbebenta ng mga fire, nako, extinguisher, ganon, negosyo din talaga. Ibinulgar din po ni Senador Tulfo at pina-action ng ipatigil ito. Na yung issue naman tungkol sa mga pagbili ng iba pang mga equipment na ipumutok na yan, pero mukhang hindi pa rin ho tumitigil. Pasalamat kayo at merong Senador Tulfo na nakabantay dyan. Okay? Kasi talaga ang galaw nitong senador ay yung reklamo nakakarating sa kanya ay kanyang gustong aksyonan. Kaya nga, maswerte tayo dahil yung kanyang pagiging senador, tapos yung kanyang pagiging broadcaster pa rin, at sa kanya lumalapit ang tao, malaking tulong yun sa mga mahirap at nakakarating sa mga kinaukulan. Dahil senador yan, siyempre. Hindi papayag yan ang mga matutulog sa pansitan ng mga nasa likod ng mga kalokohan. So, hindi po yan may kaugnayan sa politika. Walang politika dyan. Tama lang po yung ginagawa ng senador. Kasi kawawa naman ang mahirap. Isipin mo yung Bureau of Jail Management Penology at saka Bureau of Fire Protection, pareho mahalaga yan. Tapos yung pala sa pagbili ng equipment yan sa Bureau of Fire Protection, may anomalya. Diba? May bintahan na kung ano-ano. Grabe naman. Tapos doon sa kulungan, kaya nga nakulong, suspect sa iba't ibang kaso, dapat kontrolado. Dapat pagsisihan nila kung bakit sila nakulong. Dapat maramdaman nila kung bakit sila nakulong. Kung tuloy ang maliligayang araw, hindi nila mararamdaman na sila'y nakakulong. Ang feeling ng mga yan, sarap pala nakakulong, nakakapagnegosyo pa. Libre na pagkain, may security na, nakakapagnegosyo pa. Ay only in the Philippines yan. Kaya nagiging paulit-ulit yung krimen sa ating bansa. Kasi yung mga taong pinarurusahan, dapat maparusahan, hindi nila nararamdaman ang hirap sa kulungan kapag may koneksyon, pag may korupsyon. So, umaksyon naman kayo, taga Bureau of Jail Management Penology at Bureau of Fire Protection, dahil ako naniniwala, pag hindi kayo tumigil, hindi rin kayo titigilan ni Senador Tulfo dahil meron siyang ebidensya, may complainant, at dapat lang po na mag-ayos kayo yan. Ngayong mga taga-DILG, at hindi lang siguro lahat ng opisina ng gobyerno, pag merong nakarating na reklamo at sumbong kay Senador Tulfo, ang mga mamamayan, may paglalagyan kayo kasi hindi niya palalampasin yan. Dahil yan ang kanyang identity at yan ang itinutulong niya direkta sa mga tao. Mula noon, lalo na ngayon na siya ay senador. Magtutuloy-tuloy yan. Kaya nga kahit na anong pang-uurot sa kanya na siya patakbuhin presidente, ayaw niya. Mananatili daw siyang senador uli sa susunod na eleksyon. Di ba yun ang aking balita? Ayaw niyang mas mataas na posisyon. Gusto niya maging senador lang ulit siya sa susunod. Ayan, hanggang doon ang kanyang mga plano. Okay? Kaya mas marami siyang matutulungan. Ay pag presidente nga naman, ay limitado yan. Babanatan ka pa araw-araw. Di ba?